Hinimok ng Malacanang ang publiko na i-report ang anumang pang-aabuso o irregularidad sa pagpili ng mga benepisyaryo ng Presidential Scholarship Program. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maaaring idulog ang mga reklamo sa Liga ng mga Barangay National Office, Department of the Interior and Local Government o DILG, Presidential Communications Office at sa Office of the President. Kung meron po tayong nakikitang ganyan, katulad po niyan, may nagsusumbong, madali naman pong magsumbong ngayon. So, ang mga ganyang mga klaseng reklamo ay wini-welcome po natin at tinatanggap po natin dahil kailangan po talaga ng ayudang ibinibigay ng Pangulo at ng pamahalaan at ng local government units natin ay makarating sa tama. Tugon ito ni Castro sa isang social media post tungkol sa umano'y pagkakapili bilang scholar ng anak ng isang barangay official. Gayunpaman, nilinaw ng Palace official na hindi otomatikong disqualified ang mga kamag-anak ng barangay officials basta nakatutugon sila sa mga requirement ng programa. Kabilang sa mga benepisyaryo ang graduating college students na nanganganib na hindi makapagtapos dahil sa kakulangan sa pinansyal na suporta. Nabatid na malawak ang saklaw ng programa dahil target nitong makatulong sa mahigit 200,000 presidential scholars sa buong bansa. Sa bawat barangay, 5 estudyante ang maaaring mapili bilang scholar at bawat isa ay tatanggap ng tig 20,000 na educational assistance. Sinabi ni Castro na may proseso ang pamahalaan para sa screening at pagpili ng mga kwalipikadong benepisyaryo at layunin ng Pangulo na makarating ang tulong sa mga deserving na estudyante, kabilang ang mga nasa malalayong lugar na kapos sa pinansyal na kakayahan. Ang criteria po ay dapat ay graduating college student at may risk na ma-drop out dahil sa kulang sa kanilang pantustos sa pag-aaral. Ang pumipili po ng scholars ay ang barangay officials kasama ang sangguniang barangay na mayroong education committee. At katuwang din po ang Office of the President ang Liga ng mga Barangay National Office at ang DILG. Pero ayun naman po din natin bigyan ng anumang judgment yung sinasabi na anak ng nasabing barangay officials, baka kasi siya naman din ay deserving student. At hindi naman po namimili ito na kapag kamag-anak ng isang barangay official ay hindi naman maaaring maging beneficiary. So basta po deserving at kailangan yung kanyang requirements bilang deserving student ay naabot. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.